أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, magandang hapon sa ating lahat. Sa oras na pala ito ay nandito tayo sa duty, kaya medyo maingay yung video natin, no? Alhamdulillah, katatapos lang natin magsala ng salatul duhar, alas 12 na ng hapon. Bilang isang mananampalataya, ang ating tatalakayin pala sa oras na ito ay ang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ay napaka-importante o kinakailangan sa isang mananampalataya na tayo ay maniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ang ibig sabihin na kapag tayo ay naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay kinakailangan natin gawin ang kaniyang mga ipinag-uutos at ipagbabawal natin sa ating mga sarili ang kaniyang mga ipinagbabawal, mga minamahal na kapatid sa pananampalatayang Islam. Alhamdulillah, tayong mga Muslim ay naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang tagapaglikha. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang lumikha sa kalangitan at kalupaan, at siya rin ang Panginoon ng lahat-lahat. Subhanallah. Alhamdulillah, dahil tayo ay naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kaya naman sikapin natin na maisagawa natin ang kanyang mga ipinag-utos. Ano yung dalil na si Allah subhanahu wa ta'ala ang ating Panginoon, na siya ang lumikha sa kalangitan at kalupaan, at siya rin ang Panginoon ng lahat ng mga tao dito sa mundo? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Ayun sa pinakamalapit nitong kahulugan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan na ang inyong Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala, no, ang inyong Panginoon ay ang Allah, na siyang lumikha sa mga kalangitan at kalupaan sa loob ng 6 na araw. Subhanallah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang ating Panginoon na karapat-dapat sa sambahin dito sa mundo, at wala na tayong pwede sambahin dito sa mundo maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil siya ang lumikha sa mga kalangitan at kalupaan, at lahat ng may buhay ay siya Allah subhanahu wa ta'ala ang lumikha, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya naman bilang isang tao ay nararapat lamang, obligado sa atin na sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala, dahil si Allah subhanahu wa ta'ala ang lumikha sa atin dito sa mundo, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanya pa sinabi sa Quran, Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Ayun sa pinakamalapit itong kahulugan, sabi ng Allah, katotohanan ako ang Allah, na walang ibang Diyos, walang karapat-dapat na sasambahin maliban lamang sa akin. Kaya ako ay sambahin mo, tanging ako, at magsagawa ka ng pagdarasal bilang pag-alaala sa akin, sabi ng Allah. Subhanallah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ito ay pinakilala ni Allah subhanahu wa ta'ala, o sinabihan tayo na wala na tayong karapat-dapat na sasambahin, na walang ibang Diyos na dapat sambahin dito sa mundo maliban lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman sabi ng Allah, fa'budni, sambahin mo ako at magsagawa ka ng pagdarasal. Ito yung sala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya lahat ng mga Muslim, kapag sinabi mo na ikaw ay isang Muslim, Islam ang relihiyon mo, ay obligado po na tayo ay magsala ng 5 beses, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Dahil kinakailangan natin sambahin si Allah subhanahu wa ta'ala, at tayo ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo para sambahin siya, mga minamahal na kapatid sa Islam. Ngayon, bilang isang Muslim, ay ikaw po ay magsagawa ng sala, dahil yan ay obligado sa lahat ng mga Muslim, lahat ng mga naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, na magsagawa ng sala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya bilang isang Muslim, kahit anong trabaho natin, tayo man ay nasa lugar ng mga Muslim o lugar ng hindi mga Muslim, ay obligado pa rin na tayo ay magsagawa ng sala, mga kapatid sa pananampalatayang
ah, Islam. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay alam niya po. Alam niya yung ghaib. Ito yung mga hindi nakikita. At yung mga nakikita ay ito ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa Islam. No, anong sabi ng Allah sa Quran? Huwallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang Allah na walang Diyos maliban sa Kanya, ang maalam ng di nakikita at ng nakikita o nasasaksihan. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay mahabagin ang maawain. Subhanallah. Alimul ghaib. Alam ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga hindi nakikita. At yung syahada, yung mga nakikita o nasasaksihan, ay ito po ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga minamahal na kapatid sa pananampalatayang Islam. Kinakailangan lahat ng mga ghaib ay paniniwala natin na ito ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya naman nararapat sa atin bilang isang Muslim ay tayo ay maniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sumunod kung ano man ang kanyang mga ipinag-utos, at ipagbawal natin sa ating mga sarili ang kaniyang mga pinagbabawal, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Obligado sa lahat ng Muslim na tayo ay maniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sambahin po natin si Allah subhanahu wa ta'ala, dahil yan ang tunay na tagumpay dito sa mundo, lalong lalo na sa kabilang buhay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.